Uy, magandang umaga sa inyo mga kapalaboy. Mga totoong mga inday, kaway-gaway. Kamusta kayo dyan? Sa araw na to, andito tayo sa farm ni Jomar. At tuturuan namin kayo about konting sikreto dito sa sitaw farming natin. Or string beans. Okay. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, like and sa aming channel, ang Traveling Boots at Pinoy Palaboy, huwag niyong kalimutan at comment down below para sa mga updates natin at kung ano pa yung mga gusto nyong mga gulay na para matututunan nyo. Okay? So ngayon tuturuan tayo ni Jomar ng konting sikreto about dito sa sitaw farming natin. So sa nakikita nyo, di ba mahaba siya? Hindi siya parehas ng mga naunang mga sitaw, bago to siya mga breed. Tawag nila dito ay bongga. Bongga. Ayos. Mar, ano masasabi mo? Anong mga sikreto dito? Ilang days ba to bago siya maka-harvest na? Dito sa variety natin is bongga. Hindi kagaya sa ibang mga variety. Ito, isang buwan lang at kalahati, mayroon na siyang bunga. Hindi rin namin expect na ganun pala kabata ang sitaw na ito mabunga. So, sa isa't kalahating buwan, magkakaroon na kayo ng harvest sa bongga F1 at di siya karaniwan sa mga, di siya kagaya ng ibang sitaw. Ito is umabot siya minsan ng 1 metro. Yan, kahaba, no? Ayun, tapos 45 days lang harvest na. Yeah, ang maganda pa dito sa bongga F1 is hindi siya ganong makapal yung dahon niya. So hindi siya ganong kapitin ng mga sakit. Kaya maganda yung bunga niya. Tsaka ang maganda sa bongga F1 is market talaga siya, market na hindi siya kagaya sa ibang mga native na sitaw na minsan mahina sa market. Ito pag nakita sa market, oy bongga, then malaki, bonggang-bongga din ang presyo niya. Yun. So ano mga dito, Mar? Mga konting mga problema pag nagkaroon, maka-encounter mo na mga problema sa major ito sa sitaw natin is yung aphids talaga. Yung mga uod is bira na lang yan. Ang pinaka-main na kalaban ng kamatis ng sitaw natin is yung aphids. Why? Kasi magiging ano siya, pag kinapitan siya ng aphids, kukulot yung mga dahon niya. Pag kumulot yung dahon niya, hihina yung bunga. Ano yung aphids na tinatawag ng aphids? Yung aphids na yan is dalayan, normal na sakit ng sitaw yan. Dalayan siya minsan ng insecticide din ba yan? Insekto yan? Kasama yun siya ng insekto pero mas maliit siya. Para siyang bunhok kung tingnan, pero pag kumapit siya sa sitaw is nasusunog yung bungahan ng sitaw, namamatay yung sitaw minsan. Pero wala naman problema kasi pag na-applyan siya ganito ng mga ganito yung aphids na yan? Tinatawag. Yan. Pag ito kumapal yan dito, pumunta siya sa mga bunga, masusunog yung bunga niya, liliit, hindi siya lalaki. Ayun. Pero namamatay siya sa insecticide. Namamatay siya sa mga insecticides, yung matatapang na insecticides, pero sa organic farming namamatay siya sa bleach. Ayun, sa sabon lang. Mga bleach, namamatay siya. Anong bleach? Anong sinasabing bleach? Sunrox or powder. Ayun. So i-mix lang siya sa tubig. I-mix na sa tubig, yun yung apply nito, i-spray, mamamatay siya. Ayun, pag magpa-farming kayo ng organic, spray nyo lang ng sabon. So ganito, ilang days na to siya ngayon, Mar? Ito nasa 2 buwan na ito mahigit. So ibig sabihin mga 1 buwan na din kayo nag-harvest? So makikita natin medyo matanda na siya pero dami pa rin natin bunga. So ano bang kita nito? Maganda ba o maganda? Maganda kasi nagsimula tayo sa market value na 20 pesos per kilo, which is mataas na value na market price na yan kumpara sa mga naunang mga kapanahunan na nag-farming tayo. Ayun. So ayun na, pre. Ano yung niya, variety? Bongga. Bongga. Sa ano yan, Swiss Seed Company. Swiss Seed Company yan. Parang na dry ang plastiko. May bongga yan. Bongga. Napaka-bongga. So ano ba yung advantage pag dito sa upland? Ang maganda nito, ito talaga ang pinaka-main na advantage natin pag upland tayo. Yung sa tubig, hindi yan ma-stack sa puno kasi naka-slope yung lupa. Ang tubig natin is di yan ma-stack sa mga puno ng pananim. So madi-drain siya kagad, which is hindi yun makaka-apekto sa puno ng pananim. Pero pag yung kagaya ng sa lowland, pag umulan ng malakas, lumalim yung tubig, minsan namamatay yung
papananim gawa ng nalulunod yung ugat nila sa tubig. So yun yung pinaka main advantage natin pag nag-uplant tayo.